Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Kumusta po kayo? Minsan ba ay buong karangalan na maglilingkuran sa inyo ang ating himpilang Utusan.tv. Ang ipinagmamalaki ng mga OFW na katangi-tangi sa buong mundo na nagbabroadcast sa loob ng inyong Facebook, ang Utusan.tv, the first in the world na internet television station in the world na nagbabroadcast sa loob ng inyong Facebook. At ito po ay patutunayan ko. Magsisimula tayo dito sa fan page ng Utusan.tv at i-click ko yung Utusan.tv para makapasok tayo sa loob ng inyong Facebook. Mga ka-Pilipino, nasa loob na ako ng inyong Facebook. At ginamit ko ang fan page ng Utusan.tv OFW Facebook Internet Television Station. Nasa loob po tayo noon ngayon. At sa pagkakataon ito, ay nais ko rin ibalita sa inyo mga ka-Pilipino na ang report ng aming software hinggil sa kung ilan ang nanunood na bansa sa ating himpilan ngayon ay maabot sa 62 countries. Ngayong araw na ito ay 62 countries ang sumusubaybay sa ating himpilan. Hindi ko sinasabi na lahat ng mga populasyon ng 67 countries ay nanonood sa atin. Magka-crash po ang ating signal. Subalit, kahit na isa lang ang nanonood sa loob ng isang bansa, mga ka-Pilipino, ang reach ng ating himpilan ay napakalaki na. Bagamat, base dito sa insight ng ating fan page, ang reach out ay 243,000 mga ka-Pilipino. Ang reach out ng ating fan page na pinagbo-broadcastan ngayon. So, mga ka-Pilipino, nagagalak ako dahil isipin ninyo 1/4 of a million ang nare-reach out na mga Facebook ng ating himpilan sa kasalukuyan. At yan ay sa loob lamang ng isang linggo na ating inilunsad ang fan page ng Utusan.tv. Nakikita ninyo yung like, hindi po yung like, kundi doon sa insight ay ini-explain ko ito. Doon sa insight, ang reach nito ay 247,000 na mga ka-Pilipino. Ngayon, mula dito sa aking kinaroroonan ay lalakbay ko kayo. Kanina ay naglakbay tayo patungo sa Saudi Arabia, sa Al-Khobar. Ngayon naman ay lalakbay ko kayo sa Jordan. Alamin ko kung saan banda sa Jordan ang kinaroroonan na Princess Jelene Modales. Mga ka-Pilipino, tayo po ay magtungo from Los Angeles, California, United States of America. Mag-switch po tayo sa Jordan. Princess Jelene Modales, magandang hapon sa iyo from Los Angeles at magandang madaling araw na yata dyan sa Jordan ngayon. Alas 12:40. Hating gabi po. Oo, alas 12:40 ng hating gabi, right? Opo. Okay, bumati ka sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa iba't ibang bahagi sa buong mundo. Go ahead, batiin mo sila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo na po sa kapwa kong OFW. Sana po ay nanonood kayo sa mga oras na ito. Magandang gabi po. Sisimulan ko, Jelene, para lalong may pakilala kita sa ating mga taga-panood at nakikinig. Saan ka nanggaling sa Pilipinas? Sa Sultan Kudarat po, Mindanao. Sultan Kudarat. Yan ay pasyalan ko noon. Sultan Kudarat. So, ano ang iyong dialect
Cebuano o Tausug o ano? Maguindanao po. Maguindanao. Right. Okay. Para nga pala sa background ng mga taga-panood natin at taga-pakinig. Ako po ay inadapt na di umano ay royal blood ng non-Muslim tribe. Ang tawag dyan ay non-Muslim tribe, yung Bagobo. So inadapt ako as a royal blood ng Bagobo. Ang pangalan ko ay Dato Magsusawat Calpito. Yan ang pangalan ko as dato ng non-Muslim Bagobo tribe. At ngayon magtungo tayo sa ating kausap na from Sultan Kudarat. At paano ang pagbati ng Maguindanao ng magandang gabi sa inyo lahat? Magbabati po ako ng salita namin. Oo. Batiin mo kami kahit na magandang araw, magandang gabi or what. Basta batiin mo kami sa Maguindanao. Mapia magabi sa kanulangan. Ano ba? Para hindi ako pagsalita ng salita namin po eh. Nakalimutan mo na yan. Nakakalimutan ko kasi yung salita namin sa tagal ko na dito sa road. Okay. Ngayon ay magtungo tayo from Maguindanao, Sultan Kudarat pala, ay magtungo tayo sa iyong kinaroroonan dyan sa Jordan. Saan ka dyan sa Jordan? Amman or what? Nasa Amman po. Nasa Amman ka. Ilang taon ka na sa Amman? Mag 5 years na po sa February. Simula nung ikaw ay maging OFW, dyan ka na ba dumiretso sa Amman o napunta ka sa iba't ibang bahagi ng Middle East o dyan na diretso? Hindi po. Dito lang po diretso. Diretso ka na riyan. Opo. Ikaw ba, ito ay pwede mong sagutin o hindi? Ano ang iyong trabaho ngayon dyan? Kapag silence ng bahagya, hindi ko na itutuloy at okay lang po, magtanong lang po. Ano ako dito, nag-aalaga ng matanda po. Okay, kumbaga sa caregiver. Caregiver, Opo. ang tawag. Isang karangalan. Dahil marami akong kakilala dito sa Amerika. Yung mga kilalang, yun nga may kakilala ako dito na sikat na artista, ay caregiver din. May kakilala ako dito na sikat na basketball player, PBA player, ay caregiver din. So, isang karangalan yan. Sapagkat, isang marangal at malaki pa ang kita. So, sa 5 taon na pamalagi mo riyan sa Amman, Jordan, kumusta naman ang sitwasyon mo riyan? Hindi ba katulad ng iba na pinagmamalupitan ng amo, late ang sweldo, inaargabyado ng agency, may report ka ba naging karanasan mong ganyan? Of course. Ayon po sa naging experience ko dito, mabait naman po yung alaga ko. Kahit na ano siya, kayang-kaya po. Pero pagdating sa sweldo, walang problema. Kasi hindi ako nadidili pag nagsasahod ako. Anytime nakukuha ko, kahit mag-a-advance pa po ako. Kaya lang, wala lang akong off. Pero hindi naman ano yun sa akin kasi nagiging chef naman talaga ako. Mm-hmm. Sa alaga ko, walang problema. Kasi ano naman siya. Kayang-kaya ko siyang alagaan. Mm-hmm. Ilang taon na bale? Ako po. Hindi, yung inaalagaan mo. Yung inaalagaan. Yung alaga ko po, 85 na po siya. 85 years old. Lalaki, babae? Matandang dalaga po. Oo. Kayang-kaya mong buhatin yon. Ito ba ay nakakalakad? Hindi ko pa naman po siya. Nakakalakad pa siya? Opo. Nag-ano lang ako, kumbaga binabantayan ko lang, hindi ko pa naman siya masyadong ginagalaw. Kumbaga, hindi yung katulad ng caregiver na yung caregiver na talagang ginagawa yung
yung yung akin lang kasama lang niya sa bahay, nagme-maintain lang ng gamot, yun lang po. Sa Pilipinas ba ay ano ang iyong natapos na kurso o ano ang iyong trabaho doon? Wala po akong natapos, lang po ako, hindi po ako nakagraduate ng high school. Alam mo bang ang mga naging sikat na mga tao sa buong mundo ay hindi nakapag-graduate ng mga degree na sinasabi? Bibigyan kita ng example na yung mga drop-out ng high school, sila ang mga nagpaunlad ng mundo. Si Thomas Edison, hindi yan nag-graduate, drop-out yan, nag-aral lang doon sa library ng kanyang tatay. Yung si Howard Hughes, ang napakaraming mga inintroduce na kaunlaran ng Amerika ay hindi nakapagtapos ng high school. Pero ilan ang kanyang mga ibinigay na kaunlaran ng bansang Amerika. So, hindi lamang yung mga nakapagtapos ang nagkakaroon ng pribilehiyo na mapaunlad ang kanilang sibilisasyon. Kaya ikaw ay huwag mo sasabihin na lang ang inyong lingkod ay hindi rin nag-graduate ng college. Sapagkat ako ay bobo. Bobo kasi ako eh. Napaka pilosopo ko sa eskwelahan, kaya binabato ako ng chok, pati salamin ng aking professor. Kaya pag binato na ako, titigil na ako. Kaya wala ako natapos, mga Kapilipino, dahil ako ay pilosopo. Numerong unong pilosopo. Kaya huwag ka mag-alala. Huwag mo ikahiya. Sa halip ipagmalaki pa natin, sapagkat unang-una, tayo mga Pilipino ay nakahanda na makihalubilo kahit na sinong tao sa mundo dahil marangal ang ating pagkatao. Ngayon, paano mo hinahati naman ang iyong pagkakataon para makatulong dito? Dahil isa ka sa aktibo na admin ng joint force ng OFW sa pamumuno ni Silence Sniper. Paano mo ito hinahati-hati ang iyong pagkakataon para makatulong sa kapwa? Sa ngayon po, nag-i-inform po ako sa pamumuno ni Sniper. Kung mayroon po silang lagi kaming nagbibigay ng attention kung mayroong nagpapatawag siya ng meeting. Tapos kung kasi wala masyado akong kilala sa labas, kaya kasi nga po wala po akong labas. Kaya kung may tulong-tulong man, kaya lang kami sa pamamagitan ng Facebook, nagbibigayan or kahit na kukunti basta meron. Pero dito po sa amin, dito sa Jordan, kahit pa paano proud po ako sa country na ito, kahit poor. Kasi ang mga Arabo dito hindi katulad ng Arabo katulad sa Saudi or Kuwait. Hindi sila nananakit katulad ng nagpapatayan or di kaya nananakit. Walang problema dito. Maliban na lang sa maliitang sahod. Lalo na pag una mo palang dating dito, hindi yung katulad ko nagbumalik na ako or matagal ka na. Kasi dito, pag nagtatagal sa atin, nadagdagan ang sahod mo. Kung ganun din sitwasyon ninyo riyan compared doon sa parte ng Saudi Arabia na napakaraming mga isinusumbong, napakaraming problema ang aking tinatanggap halos araw-araw, natutuwa naman ako dahil dyan sa inyong kinaroroonan ay hindi gaano maproblema ang inyong kalagayan. Sa iyong karanasan na pagtulong sa grupo ninyo, meron ka bang natatandaan na hindi mo makalimutan na ipagkaloob mong assistance o public service sa ating mga ka-OFW?
Sa malalayong lugar po, wala pa po. Diyan, Dito din po sa sa Jordan, sa Amman, sa Jordan. sa Amman. Dito lang po. O, sa bagay nga, Dito dahil... lang po. Minsan meron po akong kaibigan na tumakas. Mm. Tatlo sila sa bahay. Tatlo sila sa iisang bahay. Matagal ko na silang kaibigan pero through phone lang kami nag-uusap. Hindi rin kami nagkikita. Tapos, isang araw tumakas sila. Ngayon, hindi nila alam kung saan ang pupuntahan nila. Tapos, binigay ko sa kanila yung kung saan sila dapat pumunta. Ngayon, napunta naman silang tatlo. Yung isa, nakapagtrabaho siya sa agency. Tapos yung dalawa, napunta naman sa magagandang amo. Ngayon, maganda na ang nila. Kasi dati, yung sa unang amo nila, masungit. Tapos, malupit ang time nila. Wala silang sariling kwarto, kumbaga. Naputulog sila sa kusina ng amo nila. Tapos tatlo pa sila. Late pa silang magsahod. So, sila'y tinulungan mo. Paano mo sila in-advise na pumunta sa isang lugar? Lugar na doon sila papasok? O pinapunta mo doon sa lugar na agency? Or where? Saan? Agency po yun na agency po yun na Pinoy. Tumawag po ako dati. Tumawag po ako sa doon sa agency na merong tatlo na babaeng nangangailangan ng tulong niyo. Kaya pinasakay ko sila ng taxi. Tapos pinakausap ko sa kanila yung Pinoy at tinuro kung saan sila pupunta. Aba, maganda rin naman pala na minsan lang naman nagagawa ng mga agency dyan, baka pwede kong saluduhan din naman yung agency na yan. Alam mo ba kung anong pangalan nung agency na yon? Si Sir Alan po ang pagkakaalam ko. Hindi mo na alam kung ano yung pangalan ng agency nila? Hindi ko alam yung buong pangalan niya kasi nahingi ko lang din sa isang kaibigan. Talaga din naman. Tignan ninyo mga Kapilipino, ha? Kung paano ang ating mga ka-OFW nagtutulong-tulungan. Naalaman doon sa kabila na kaibigan niya. Kaya kung minsan, wag naman ninyo kaming pag-initan dito sa kuhan. Sinasabi ninyo sa cyber law na ito. Dahil dito na lamang kami nagkakausap-usap hindi naman namin kayo, ang mga nasa gobyerno, humahawak ng ating gobyerno ng Pilipinas, hindi naman namin kayo pagsasalitaan na masama kung hindi kayo gumagawa na masama. Kaya wag naman ninyong supilin itong aming kalayaan na nagkukwentuhan dito sa Facebook dahil tignan ninyo, hindi naman nakakaalis katulad ni Jelyn, hindi naman nakakaalis para pumunta roon sa maghanap ng agency na kung saan dadalhin yung tatlong kaibigan niya sa pamamagitan lamang ng Facebook. Hindi niya alam kung saan yun. Nalaman naman niya sa Facebook niya. Tapos tinuro doon sa tatlo, pupunta roon sa agency. Tingnan ninyo ang nagawa ng Facebook, mga Kapilipino. Tingnan ninyo ang nagawa ng cellphone. Tingnan ninyo ang nagawa ng inyong dapat pagmalasakitan pa nga ninyo yung tinatawag cyber law na yan mamaya pinagkukulang ko kayo riyan Kaya kita nyo mga Kapilipino, ang nagagawa ng ating mga Pilipino ka-OFW, pagtutulungan, tingnan ninyo, damhin ninyo ang naririnig ninyo at napapanood na ikinukwento ng mga OFW. Samantalang kayo na taga-panday ng ating batas, dapat ang pandayin ninyong batas. Ang mga nasa Kongreso, nasa Senado, ang alam ko na dapat na isaalang-alang ninyong batas na gawin paano paunlarin ang industriya ng Pilipinas. Diyan ninyo gugulin ang inyong panahon. Diyan nyo kortahin ang utak ninyo. Diyan ninyo isaalang-alang ang mga batas na gagawin ninyo kung paano mapaunlad ang industriya ng Pilipinas sapagkat diyan magkakaroon ng trabaho ang mga Pilipino para hindi na kami maging OFW. Kaysa sa pipigilan ninyo kami dito sa aming pag-Facebook dahil dyan sa inyong cyber law, hindi namin
hindi namin kayo pagsasalitaan ng masama kung hindi kayo masama. At hindi kami magbibitiw ng salitang maanghang kung hindi kayo ang sili ng ating bansang Pilipinas. Kaya, kaya kita ninyo, kaya saludo sa iyo, Jelyn, sa iyong ginawang yan. Kita mo, naalaman ng buong mundo na kahit sa mga kapilipino yung nagtatrabaho doon, caregiver doon sa 85 years old, na matandang babae, nakita ninyo, gumagawa pa rin siya ng paraan para makatulong sa ating mga OFW. Yung mga politiko natin dyan, kaya dadaming mga pera, ni magbigay ng donasyon para kay Dondon, magbigay ng donasyon para kay Jigs, Nugid. Sa halip na magkaisa, ay pinipigilan pa. Mga kapilipino, makita ninyo, sa loob ng isang buwan, paglabas ng aking libro, makikita ninyo kung paano gagawin ni Calpito na tayo ay magkaisa at magtatayo ng maraming mga pabrika. Ilalabas ko, mga kapilipino, ang solusyon ng problema ng ating bansang Pilipinas. Ang magtayo ng mga pabrika sa Pilipinas. Kaya ilulunsad natin tinatawag na OFW Industrial Revolution. Hintayin nyo ng aking libro, mga kapilipino. At doon, ilalabas ko yan after a month, before the end of this early part of December. Lalabas, mga kapilipino, yung libro ko na ang tawag ay Hula Hoop, Invention, Recipe, at iba pa. Yung at iba pa na yun, yun yung tinatawag ko na OFW Industrial Revolution. Mga kapilipino, yan ang sinasabi ko sa inyo, na dapat ay mahalin natin ang ating bansa Pilipinas. Mag-isip kayo ng batas na mawiwika ko na mayroon kayong vision for the country. Okay, magbalik tayo kay Jelyn. Jelyn, maraming salamat doon sa iyong kwentong yan. Meron ka pa bang may dadagdag na kwento na natulungan mo? Dahil ako'y nagagalak sa inyo, natutuwa ako, at pinagmamalaki ko kayo dahil sa unang-una, ay nararamdaman ko ang inyong pagkalinga sa ating mga ka-OFW. Meron ka pang naalaala na nabigyan mo ng tulong at kalinga? Wala na po. Okay, so ako ay nagagalak dahil nakaugnay kita at sana ay marami pa ang mga katulad mo na mga ka-OFW natin na kahit na papano ay nakikiisa sa ating layuning magkatulungang mga magkaka-OFW. Ngayon, nasa sa iyo ang pagkakataon para ipabot kung ano man ang nais mo na ikumusta, nais mong ipabot na pagkain kaisipan o anumang mensahe sa mga nanonood ngayon sa buong mundo at nakikinig sa iyo na sa iyong pagkakataon, Jelyn. Maraming salamat po. Pero yun lang po. Pero ang ano lang po sa dito sa Jordan, yung pag nangihibang bansa ka, napupunta ka dito, hindi po natutupad yung pinipirmahan mo na sahod mo pagdating mo dito. Different naman yung ano mo. Different naman pala yung matatanggap mo. So talamak pala talaga yung problema ng mga OFW na pagdating na sa kanilang destinasyon. Yung ano po, yung sweldo na pinipirmahan nila diyan bago sila umalis, hindi po yung totoo pagdating dito. Tignan ninyo, mga kapilipino. Lahat halos ng mga nakakausap ko, yung ipinost ko sa fanpage ng Utusa.tv, mga kapilipino, ganun din ang kanyang problema. Ganon din ang problema ng isa. Ganon din ang problema ng isa. Ganon din ang problema. Mga kapilipino, ito ay sususuyin natin. Pupuntahan natin yung simula ng problemang yan. Para sa ganon ay malutas. Doon sa Pilipinas, kinakailangan magkaroon tayo ng tugon dito sa problemang ito. Okay? Maraming salamat sa iyong ipinagkaloob na panahon. Alam ko na ikay magpapahinga na. Mabuhay. Thank you very much, Jelyn. Salamat po. Mabuhay po kayo. Salamat. Maraming salamat. Mga kapilipino, si Francis Jelyn Modales mula sa Amman, Jordan, ang inyong lingkod, kagabay sa hirap at ginawa.
Kuya Manny Calvito po nag-iiwan ng pagkain kaisipan ng utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Sa inyo lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.